So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, mga kadaberkad, isang may biyayang araw po sa ating lahat. At ito, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog about po sa kaso ni Catherine Camelon. At hindi rin po tayo nakapag-update no, sa inyo mga kabiyaya kung anong nangyayari na sa kaso ni Catherine Camelon. Kung ito ba ay mabibigyan pa ba ng ustisya, kung nasan na ba si Catherine, kung buhay pa ba ito, kung ano bang nangyari, at kung sino nga ba ang may pakana dito sa kaso ni Catherine Camelon. So dito lang nyo po yan matutunghayan sa J. Guevara TV. Yan, maraming salamat po sa suporta. At eto na nga po no, eto may video tayo nakita from TV Patrol. Hindi sumipot sa preliminary investigation. Oo, so ito po yung nakalagay dito, no? So bali hindi daw siya sumipot. At sino nga ba yung hindi sumipot sa preliminary investigation ng pangunahing suspect sa kaso ng pagkawala ng beauty queen? So ito nga po, pag-usapan ho natin mga kabiyaya kung ano na nga ba ho yung update at ito, TV Patrol, sana naman huwag mo kong iano ha. Oo, so panoorin natin. Dumating sa Batangas City Hall of Justice Martes ng hapon si Rose Camelon para sa preliminary investigation ng kasong kidnapping at illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro, ang suspect sa pagkawala ng bunso niyang anak na si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon. Mahigit 2 buwan nang nawawala si Catherine pero umaasa pa rin si Rose na uuwi ang anak. Nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak kundi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya, ligtas, buhay. Kasi simula pa lamang naman nung umalis siya, minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa amin. Pakiusap ni Rose kay De Castro, tulungan silang makita si Camelon. Wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasaan ang aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Dumalo rin sa pagdinig ang 2 testigo, ang kapatid ni Catherine at ang abogado ng driver umano ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na suspect din sa kaso. No-show naman si De Castro at tanging abogado niya ang tumanggap ng reklamo. So ibig sabihin, kung may abogado si Jeffrey Magpantay, ibig sabihin buhay pa pala ito. So ibig sabihin yung mga haka-haka na itong si Jeffrey Magpantay ay ipinatumba na rin ni Major Alan De Castro dahil isa sa mga pinakamalaking magbubulgar kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kay Catherine Camelon, dahil yung pagkakaalam nga natin, ito nga po yung parang sumundo. Or ito rin po yung personal driver ni Major Alan De Castro. So ibig sabihin buhay siya kasi may attorney na humaharap sa kanya. So asan si Magpantay? Excuse me. Asan si Magpantay at bakit nagtatago pa rin siya? Bakit hindi siya lumalabas? At eto pa, bakit ko ganun, no? Na parang yung suspect, yung mga kapulisan pa ang nag-a-adjust sa suspect. First time ko ata itong matunghayan. Sa edad ko na 30 anyos. Eto, 30 na ako kasi December 18, nag-birthday ako eh. Sa edad ko na 30 years old, parang ngayon lang ata ako nakatsyempo na yung pulis pa, yung ating kapulisan pa yung nag-a-adjust sa suspect. Although may point naman yung mga pulis na may karapatan siya para tumanggi, pero kung isipin nyo kung sa iba-iba ito, kung hindi po ito pulis, syempre major ho yan mga kabiyaya. Mapera na ho yan kung sa mapera. Diba? At hindi na basta-bastang tao yan, major po yan ha. No, kung sa iba-ibang tao po ito, kaagad na makakapagsalita to at talagang iipitin to at talagang pipigain to ng ating mga kapulisan para humarap at magsalita nung anong mga nalalaman niya. Pero ngayon parang
hindi naman ho sa pagmamaliit sa ating mga kapulisan, lalo na ho yung humahawak dito sa kaso na to. Pero kung isipin nyo maigi, parang parang kinokontrol sila ng suspect na to. Kasi, biro mo hindi sumipot. Kung anong gusto ng suspect, yun, okay. Ayoko magsalita, okay. Ayoko magbigay ng ano, okay. Okay lang sa kanilang lahat. Pero kung sa iba-ibang tao to, hindi pa pwede itong ganito kahit na may batas na bilang isang suspect ka, kung may totoo naman talaga na may ganung batas, bilang isang suspect ka, bawal ka, kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Kasi, ka pa lang naman suspect ka pa lang naman. Kung sa iba-iba, nakikita ko kahit suspect pa lang, nakaposas na, nakakulong na, nakakapagsalita na, kung ano-ano na yung sinasabi. No? Pero dito kay Major Alan De Castro, parang walang nangyayari, no? Ano kayo mga kabiyaya, anong masasabi nyo? Ba't parang may Tapos yun si Jeffrey Magpantay. May abogado si Jeffrey Magpantay na humarap. Pero ni minsan, hindi pa ho natin nakita na si Jeffrey Magpantay ay lumitaw na. Minsan, ang gulo na rin kahit ako napapaisip na ako, ba't kaya ganito nangyayari? No? So tuloy natin. Para sa kanya. Hindi lang kami nakatanggap ng complaints As of now, wala pa kami masyadong alam. We'll be filing a counter affidavit after. Dagdag ng abogado, sa PINA pa lang ang natanggap ng kanilang kampo at Abogado pag-aaralan nila. muna nila ang reklamo. Nananatili sa restrictive custody sa Camp Vicente Lim sa Laguna si De Castro. October 12 nang huling makita ng pamilya si Catherine na magpaalam ang dalaga na pupunta sa Batangas City. Nakapagpadala pa ito ng mensahe na nasa isang mall sa Lemery, Batangas pasado alas 7 ng gabi. At makalipas ang isang oras, nakausap pa ito sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. October 20 nang inatasan ng PNP Calabarzon ang Regional Committee on Missing and Found Persons na hanapin si Camilon. Nobyembre nang lumapit sa CIDG-4A ang dalawang testigo na nakakita umano sa isang dugoang babae na isinasakay ng 3 lalaki sa isang pulang SUV. Na-recover ang pulang SUV sa isang bakanteng lote sa Batangas at nakuha sa sasakyan ang hibla ng buhok at blood sample sa tubugma sa DNA profile ng pamilya ni Camilon. Sa January 9, 2024, ang susunod Yung pulang SUV na yan, tapos yung mga hibla-hibla, parang, ang tingin ko dyan, parang niligaw lang yung mga nag-iimbestiga dyan No, sa totoo lang. Parang niligaw lang talaga nila. Tas pwede ring magkataon na yung dalawang testigo ay kasabuat din ng mismong mastermind sa krimen na yan. Pwede rin mangyari yun. Sige, testiguhan nyo na nakita nyo yung ganito, na inilipat sa kabilang kotse. Para ngayon, mataranta yung utak ng mga nag-iimbestiga para hindi na nila matukoy kung nasan ba yung kotse na yun. Pero yung totoo, hindi naman talaga sinakay. Sinakay lang saglit sa kotse tapos kung saan-saan na lang iniwan or kung saan dinala talaga. Diba? Pwedeng ganun mangyari. Ay nako. Sige, tuloy natin. preliminary investigation ng kaso. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating Sige. Sabi mo, tuloy-tuloy. So, tingnan natin yung komento ng mga tao dito, no? Tingnan natin yung mga komento ng mga netizen. Okay, magsimula tayo sa taas. Ito. Sabi ni Kawens, nakakahiya ka, De Castro. Sa halip na ikaw yung magbibigay ng proteksyon sa kapwa mo, pero ikaw yung number 1 suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Saan doon ang vision ng isang pulis na to service and to protect? May point dito si Kawens, pero hindi pa natin pwede talagang sabihin na si De Castro na yung gumawa kasi nga wala pang sapat na ebidensya at hanggang ngayon hindi pa rin nakikita si Catherine Camilon. So ito, sabi ni Adi Bilbar, dapat diyan tanggalin sa serbisyo. Kung sakali man na siya, karapat dapat po talaga yun. Dapat talaga sa NBI for Catherine Camilon, salamat po. Alam nyo, marami talaga nagsasuggest na i-NBI talaga. Pero bakit hanggang ngayon
ay pa rin nila dalhin sa NBI. Klaro na pinatay pero hindi pa pwede kasuhan. Pulis na yan. Na iyan ang hirap sa batas ng Pilipinas. Kaya nga kaganina na sinasabi ko na kung sa iba-iba ay baka nakaposas, nakakulong na at humaharap na sa mga hearing-hearing na yan. Pero bakit ngayon parang under niya? Yung suspect under niya yung mga kapulisan natin. So hindi natin alam yan, no? Ito pa, sabi ni Budong Gaban, dapat talaga sa NBI for Catherine Camilon kung pwede ba mag-step in ang NBI kasi hindi kumikilos kung mga concern. Salamat po. Ang PNP daw hindi daw kumikilos. Okay? Sabi ni Eric, malaman na rin ba kung kanino sasakyan na recover? Sigurong sangkot may-ari niyon kung hindi karnap sasakyan. O nga no? Na ano na ba? May balita na ba? Hindi ko na, kasi matagal akong nag-focus kasi sa issue ng TBJ eh. Ano ba? Meron na ba? Meron na bang naibalita no, kung kanino ba yung sasakyan? Kasi ang huli kong natatandaan dyan ay binili sa kanya yung sasakyan na yun. Tapos, hindi ko tanda eh. No? I-comment nyo nga dyan mga kabiyaya kung ano yun. Kung anong tungkol dun sa sasakyan na yun. Kung meron na ba na may-ari. Kasi kung natagpuan na rin yung may-ari ng sasakyan na yun, maaari di siya madawit dito. Pwede siyang maging isa rin sa mga suspect. Kasi sasakyan niya yung gamit eh. Sa krimen, di ba? Oh. Nakakatakas na siguro. Sabi ni Elisa Estrada. Sana wag naman. Ano bang meron sa kaso na ito? Kung gugustuhin ilabas ang biktima, buhay man o patay, madali lang gawin kung talagang gustuhin. Problema kasi pulis ang involved. Nagtatakipan yan, di ba? Nagtatakipan yan, di ba? Kaya ni Ship PNP sampalin ang tao niya para ilabas ang biktima. Kalokohan yan. Sabi ni Daniel John Tilano, no? So dito sa mga pulis, kasi involved ang mga pulis, sabi niya, hindi naman ho lahat ng mga pulis kasi may mga kapulisan tayo ng mga matitino at hindi naman ho ginagawa tong mga ganito, no? Ngayon, itong sinasabi na sampalin ng ang tao niya para ilabas ang biktima, pwede hong gawin talaga to. Pwede mong ipitin or pigain yung mga tauhan mo para ilabas yung biktima. Kaso, no comment na ako dyan. Ito pa. Budong Gaban, si Budong Gaban ulit. NBI nyo ilipat ang kaso, baka mas mabilis ang paghahanap sa nawawalang kawawang pamilya ni Catherine. Please NBI for Catherine Camilon, thank you. Pulis talaga, NBI talaga yung sinisigaw nila. Pulis na naman, pangdagdag gulo sa Pinas, umayos nga kayong mga pulis. Sabi ni Jonette Gamana, hindi naman ho lahat. Sabi ko nga sa inyo, no, hindi man lahat ng kapulisan natin is pare-parehas. May mga ilan po dyan ng mga matitino. No. Sabi ni Kat Barbibi, nakakatakot talaga ang pulis. Sila na ang mga makabagong kriminal kaya mag-ingat tayo sa kanila. Grabe yun Ito pa, sabi ni Arnold. Minention niya yung pangalan, no? May mali din ang girl. Una, teacher pa naman siya. Tapos alam niya na ang pulis ay may asawa pero pinatulay niya. Alam niyo, ito Sir Arnold, yan, kung mapapanood mo man tong video, sana wag niyo na rin i-bash. Nandun na tayo sa point na may mali si Catherine. Pero sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong bagay, hindi na ho natin kailangan i-bash pa si Catherine Camilon. Dahil ang usapan na ho dito ay buhay na. Hindi na ho yung kabit, asawa, ganito, ganyan, ha? Para sa kaalaman lang ho ng lahat. Kasi may mga nakikita kasi ako mga nambabash pa kay Catherine Camilon. Sana wag nyo na i-bash kasi syempre pag nabasa ng pamilya yan, dagdag isipin yan at masakit sa kanila yan. So ito, sabi ni Pawi Samonte, masakit man sabihin pero sure na wala na yan. Nakita ng mga testigo na duguan at nilipat sa pulang SUV at nakita din yun SUV. Ngayon ito, abot nga dyan sa SUV at sa testigo na yan. Pwede nga mangyari nakasabot yung mga testigo para iligaw yung mga nag-iimbestiga. Okay?
Sabi ni Nico Lopez, tama po sa walat, ano to? Tama po, walang-wala na yan. Kung mahirap po, yan siguro nakulong na. Totoo yan. Ito nga, kung mahirap nga yung talagang involved dito sa kaso na to, wala na, matagal nang nakakaposas yan. Sabi ni Ronnie Lopez, siya lang nakakaalam kung asan na si Catherine Camilon. Sana magsalita na siya. Kawawa pamilya ni ma'am. Totoo yun. May 2 months na nawawala, imposible na hindi ilabas. Kung nawawala lang, masakit man sabihin, duda ko sa wala na si Mrs. Beauty Queen. Lahat na involved na sasakyan ay prank lang yan para mailihis ang atensyon ng prime suspect. Malinaw pa sa sikat ng araw, wala nang ibang utak diyan. Hirap ng batas sa Pilipinas. Hirap sa batas sa Pinas. Dami ng cheche bureche. Yun na nga 'di ba? Kaya gaya na sinasabi ko, yung SUV na yan, pwede nga mangyari diyan, prank na nga lang talaga yan. Hindi na siya yung parang pinang-display na lang nila para yan yung pagtuunan ng tao, ng pansin at nung nag-iimbestiga. Okay? So ito, ikulong na yung major na yan at DSMCC sa dismiss na sa serbisyo. Yan. Ito, sabi ni Pilyong Prinsipe, lesson learned sa mga girl ha, pag nakita nyong married pa, wag nang paligaw pa kayo din mga list po, mag-behave kayo. Police. Behave kayo, 'di ba, bago kayo pumasok sa Academy of Training or Training. Academy or Training, 'di ba sabi nyo, gusto nyo pong tulungan ng pamilya ko. Ano daw? 'Di ba sabi nyo, gusto ko pong tulungan pamilya ko kaya ako nag-police. Noong nasa serbisyo na, hanip, naging 2 na ang may bahay. Konting respeto naman sa mga babae, sa mga bagong lawyer. Sa Pinas, asan na kayo? Yeah. So ito, pinakahuling-huli Dahil yan sa labis na infection ni Sir Police, tingin ko buhay pa siya. Talagang magaling lang magtago si Police, matulis. Sana lang makonsensya yun mga kasabwat na matataas. Yan po yung mga komento ng mga mga nag-comment dito sa mga netizen, no? Yung mga netizen, yan po yung komento nila sa latest update nga po kay Catherine Camilon. So yan mga kabiyaya, kayo ba? Ako na rin, naguguluhan na rin ako kasi sandamakmak na rin po yung mga nadadawit dito sa issue na to, sa kaso na to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin No? Kahit ako, minsan iniisip ko, minsan ang sakit na nga lang sabihin na parang patay na talaga si Catherine Camilon, wala na. Pero syempre yung mga pamilya, hindi naman nila yan agad-agad matatanggap at hindi naman nila din niya iniisip. Ang nasa isip pa rin nila, buhay pa rin to, may kita pa rin namin, matatagpuan din namin. At ang dami nang mga issue, mga video na lumabas na kapag may nakikitang mga bangkay na lalo't babae at malapit lang sa lugar ng Batangas, ay hinala na agad si Catherine Camilon. Katulad nung nakita ng nakaraan na putol na paa sa dalampasigan ng Batangas, ay sinasabing itong paa na to ay paa ng isang babae. At ayun nga, nahihilain tulad ngayon or naging na nga ng mga tao na baka yun na nga daw yung paa ni Catherine Camilon. Pero sana wag naman no? So kayo mga kabiyaya, anong may kukomento nyo rito sa napanood nyo ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan.
yan, wala silang kinatatakutan. Basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan